Welcome to Kuya Real Talks Podcast. Okay guys, hi. Hi sa mga nakikinig dyan. So this is the second episode of Kuya Real Talks. So yeah, same day ko lang din record to yung introduction tsaka yung itong second episode. Tapos napansin ko yung book ko pala dun sa first episode, di pa ako nagsusuklay. Kaliligo ko lang kasi. Di pala ako nagsusuklay. Parang tanga yung book ko dun. So yeah. Okay. So hindi ko naman na siya i-reshoot pa dahil lang sa buhok. So yeah. Sana sa Spotify yung pinapakinggan to. Hindi sa YouTube kasi ang pangit ng buhok eh. Tapos yung ilaw ko pala is di pala tama yung lighting. Pero yeah, pagbigyan, first time guys. So, ganun talaga. Nag-warm up nga lang, diba? So yeah. Okay, so, ano ba? Yun. Ano yung second episode? So, the second episode is titled, Bente Ka Na. So, from the title itself, it's all about me entering the 20 bracket ng buhay. Okay, nasa 20s na. Okay. So, for today's episode ay, I'll be telling you mga realizations, mga mindset shifts ko sa pagtungtong ko sa 20s. And ayun, okay. So, yeah, let's start. So, before ako mag 20, okay, so background story is half ng 19, okay, mag-start tayo sa 19, okay. No, so, hindi pala. Start tayo ng 18. So, nung 18 and 19 yun. So, nag-stop ako, diba? So, kaya ako nag-stop is, I had to give way para sa sister ko na makapag-aral. Kasi, that time, we were applying dito sa New Zealand ng visa. Okay, so my parents allowed me naman, like, I told them naman kasi na ayaw nga mag-enroll sa mga super expensive na university sa Philippines. So, I told them na gusto kong mag-try pumasok sa mga state university, and I tried, kaso ako na waitlisted ata ako nun, tapos hindi ko na siya inasikaso. So yeah, so parang nagsakto din na kung pwede daw is mag-stop muna ako for a year, dapat a year lang. Then yun nga, na waitlisted ako, so parang nawalan din ako ng gana mag-asikaso and maghanap pa ng ibang university. So yun, nag-stop ako. So basically, 18, 19 na yan. Baka ang term ay ata ay tambay. Hindi naman sa sobrang tambay na talagang walang ginagawa kasi nga abilis ko mabore. So naghahanap ako ng mga hobbies or mga mapagkakaabalan ko sa buhay. So nung 18 ako ay tama ba 18? Yeah. 2021. Basta yun. 18, nag-start akong mag-drive. Okay, that was the time that I got my driver's license. And nag-drive ako kasi yung kotse namin sa Pilipinas ay wala namang gumagamit kasi both of my parents are here na sa New Zealand mga time na yun. And my sister naman is she's staying sa Batangas kasi doon siya nag-aaral. So, ako lang ang nandun sa hometown namin. And, ayun, nag-drive ako. So, yun. So, yun yung pinakang highlight siguro ng 18 ko is, dahil nga 18 na, pwede na akong kumuha ng license. Alam ko, 17 nata, pwede nata kumuha. Pero yeah, 18 ako. Sabi kasi nung papa ko is, dapat pag 18 ka na, tsaka ka mag-drive. Okay, so, yun, inasikaso ko yung license ko, kumuha ako. Tapos, nagpaturo ako mag-drive, ganyan. So, yun. Then, 18, 19, yan. Nag-renovate
yung bahay namin. Pinarenovate ni mama. And because ako nga ay marunong na mag-drive na yon, and parang sabik na sabik din ako humawak ng manibela, ay nagpresenta ako na, sige, ako mag-aasikaso ng mga gagawin sa bahay na to. Kasi medyo may pagka-interest din naman ako sa architecture and interior designing kahit hindi po ako expert. So, disclaimer lang, hindi ako expert doon. Medyo interested lang. So, sabi ko, sige, ako po, I'll take in charge sa pag-renovate ng bahay. So, I was the one doing the finances sa pag-renovate ng bahay namin, and I was also the one who mostly designed yung magiging look ng bahay sa loob. Kasi sa labas, parang nagawa na siya. So, sa loob, ako yung nagsabi na, okay, dapat ganito, ganyan, ganyan. So, hindi ko naman sinasabi na sobrang galing, guys. At sobrang ganda nung kinalabasan. Basta, ako lang yung nag-asikaso kasi gusto ko nga. So, yun yung pinakang highlight nung 18 and 19 ko na taon. So, yun nga, drive and yung sa renovation ng bahay. And that was the time din na kaming mga magkakaibigan, kasi nga lumuwag na nga yung restriction sa paglabas-labas. Nung time na rin niya yun is pumapasok na yung mga kaibigan ko. Pero online class. Online class pa kasi alam ko first year of their college was online class nga. So kami naman magkakaibigan, mostly ay nasa isang bayan kami, tapos nasa kalapit na bayan lang. And if you're from Laguna and you know District 4 is, yun yung mga bayan na maliliit lang sa Laguna, and parang para makapunta ka sa kabilang bayan is malapit lang talaga, parang 10 minutes lang sa jeep or ganun. Pwede ka lang din mag-tricycle, magpunta ka na sa ibang bayan. Mabilis lang. So, maliliit na mga bayan kaming na magkakalapit. So, nandun kami magkakaibigan. So, yun. Before, sobrang naging sabik kami sa gala kasi parang we're all, sobrang naburyo sa bahay ng pandemic, and sobrang gustong-gusto naming lumabas. And that was the time na parang nakapag-explore kami. Sakto rin nga kasi nga nakakapag-drive na ako. So ako lang naman yung nakapag-drive pa nung panahon na yun. Tapos ako lang din naman yung parang laging may available na kotse. So yun, drive, punta ganito kung saan kami mga magkakaibigan, ganyan. So yun yung highlight nung aking 18 and 19 na panahon, na age. Tapos, alam ko, half of my 19th year ay yun na yung nag-move kami dito sa New Zealand. So, ang highlight din nun is adjustment dito sa buhay, pero sa ibang episode natin pag-uusapan yun. And yun, nag-start ako mag-work. So, nalaman ko yung sistema ng pagtatrabaho at yung buhay ng isang empleyado. So, yan. So, basically, ganun lang naman. So, dahil nga dun, sa mga ginawa ko sa mga taon na yun is, ang dami kong natutunan. Ang dami kong na-discover, na-encounter. Okay? Ang dami ko rin maling nagawa. Sobrang mali. Okay? And ang dami ko rin naman mga nasimulan. And parang that was the time na I really started trying to understand the world and know myself and find kung saan ako nararapat sa mundong ito. Pero start pa lang naman yun. Pero sa pag-start na yun, nagkaroon ako ng syempre realizations. And nagkaroon ako ng mindset shifts. So, ano yung mga realizations ko? Okay, ito. So, dahil nga mostly yung teenage years ko ay lumaki ako nang hindi ko kasama yung magulang ko, and inaalagaan lang ako ng mga lola ko and mga tita ko. Sila lang nag-aalaga sa akin. Doon ako natutong makisama or
tama ba? Tama ba yung term? Or meron pa atang isang term dun eh. Parang, yung alam niyo, yung parang makikitira ka sa isang bahay na hindi mo naman, ay hindi, mga kamag-anak ko sila and close naman eh. Pero still, na hindi ko kasi sila talaga yung, hindi talaga sila yung parents ko. So, kailangan kong makisama and makibagay sa kanila kasi parang sila yung may authority sa bahay na yun and wala akong ganun ka parang power na magbigay ng mga opinion ko sa bahay. Parang gano'n. Parang di ko naman sinasabi na di nila ako binibigyan ng ganong hindi ba sa basta parang hindi sila yung tao na dahil sila yung may-ari ng bahay is wala na akong hindi. Nakapagsabi pa rin naman ako. Basta ang sinasabi ko dun is I don't have the full control or I don't have much or much power sa paano yung magiging sistema sa loob ng bahay. So, doon nga ako natutong makisama. Like, kung ganito yung way of living nila, is kailangan ko mag-adjust kahit personally, hindi ayun yung gusto ko or medyo taliwas ba sa values ko or sa mga principles ko sa buhay, ganun. So, yeah. Dun yung talagang realization kasi lumaki nga ako ng nakikitira at inaalagaan ng hindi ko magulang. Pero, dun sa, nung mag-e-end na yung teenage years ko, dun ako talagang na-realize. Yung parang, okay. So, ito pala yung reality ng nakikitira. Kasi before, hindi ko pa parang, I don't have the full grasp of living sa isang bahay na hindi ako yung may-ari or hindi yung magulang ko may-ari. So, yun. Doon ako talaga gumawa ng mga gawaing bahay. Doon ako naturuan talaga. Yung parang, doon din ako, na makikisama ka sa mga usapin nila and kapag merong kailangan gawin is hindi ka pwedeng nakahiga lang. Unlike na kapag sarili mong bahay, di ba? Parang pwede ka nakahiga. So, yun. Doon ko nalaman na, ganito pala ang buhay ng mga anak na ang magulang ay nasa abroad. Okay, so isa yun sa mga realizations ko, yung, pakikibagay, pakikisama. Then, isa pa sa realization ko is, kapag, ito, kasi nga, sobrang sabik na sabik ako na makita yung mundo and maka-experience ng iba't ibang bagay ay meron akong hunger because I'm a naturally curious person is I want to try a lot of things. And dami, parang di naman napakadami pero I tried things and some of those things ay hindi nagbunga ng maganda and that's because of me naman, hindi dahil sa ibang tao. Ako talaga. So, yeah. Sa ibang episode din natin pag-uusapan yan. Pero yun, isang malaking mindset shift nun is hindi dahil naisip mo ay dapat gawin mo agad. At hindi dahil naisip mo ay kailangan mong sabihin. Kasi parang time na yun, wala akong restriction sa katawan ko. Walang restriction. Wala akong restraint. Tama ba yung term? Yeah, parang walang restraint na parang, at sabi ko nga doon sa mga friend ko is, I'm the type of person na do before think. Unlike other persons na think before do. So, ayun, ang dami kong ginawa and medyo tanga, medyo bonak talaga yung mga ginawa ko nun. So, ayun, malaking mindset shift yun. So, bilang isang bata na very insensitive and I think very selfish na din. Yeah, selfish nga talaga. Hindi I think, selfish talaga. Ay marami akong nagawa. And marami din naman ako natutunan sa mga bagay na yon. Okay, so yan, mindset shift. Yeah. Tapos, ano ba?
Ano pa ba? Wait, titignan ko sa mga notes ko dito eh. Oh, yeah. So, nung mga time na rin na yun, 19 ako is, nag-start na ako plano sa buhay ng talagang seryoso. Okay? Yung parang structured plan, ganyan. Meron akong ina-expect na dapat by this time is ma-achieve ko to or magawa ko to, ganyan. Doon nag-start nung 19. Kasi 19, so half of my 19 is nandito na ako sa New Zealand and I was already working that time. And doon ko, unti-unting talaga nakikita yung mundo. Sabi ko, oh my God, this is life. Parang, you really have to put a lot of work and a lot of time for you to survive. Okay? Like, hindi naman ako yung like, hindi naman na ako lahat talaga yung nagbabayad na mga kailangan namin bayarin dito. I'm just telling you na-introduce ako sa mundo ng, pagtatrabaho at pagkita ng pera. And, hindi siya madali. Okay, akala natin ng mga bata-bata tayo na, gusto ko na magtrabaho, gusto ko na kumita ng pera, parang masyado tayong nagmamadali. Pero, guys, I'm telling you, kapag nagtatrabaho ka na, iba eh. Kasi kapag nag-aaral ka, meron ka mga deadlines at saka mga tasks na given na, okay, binigyan ng teacher, gawin mo to, pag di mo nagawa, edi ikaw babagsak ka, ganyan. Pero kasi pag nagtatrabaho ka na, at ang buhay mo sa trabaho na is, wala nagbibigay sa'yo ng quizzes. Walang nagbibigay sa'yo ng mga tasks or mga dapat mong i-achieve. So, basically, ang sinasabi ko dun is, para bang you make your own path na unlike sa school na you have a path na kailangan mo lang i-take and yun. Tapos, matatapos mo yung school. Ganun. So, matinding, existential crisis ba yung term? Ganun. Ganun yung, nangyari. So, kaya ako nagplano. Sabi ko, okay, by 20, gagawin ko to. Ganito, ganyan. And ang plinano ko nun is, susubsub ako sa pagtatrabaho. Kasi mayroon akong gustong i-achieve. And, trinay ko talaga, sumubsub sa trabaho. Like, talagang work lang ako, work, bahay. And, okay, na-introduce ako sa hindi na, puro introduce, Parang, na-realize ko na, may. Kapag puro ka pala trabaho, talagang, ang hirap ng walang work-life balance. Ganun. So, yun na, nagplano ako, and my plan was, parang, ako na, mag-video dapat ako ng 2020. 2020, nung bago ako mag-20. Mag-video ako dapat doon. Kasi, parang, gusto ko mag-reflect sa buhay. Kasi nga, yun nga, feeling ko tumatanda na talaga ako, ganyan. So, ayun. That was my plan. Mag-ipon, magtrabaho, and mag-start ng mag-video about self-reflection. Kaso hindi ko nagawa. Kasi, sobrang subsub sa trabaho, nakakapagod. And parang pagka-uwi mo ng bahay, gusto mo na lang mahiga talaga, maligo, tapos prepare yung pagkain ko kinabukasan. Ganun na lang. So, doon na lang umigot yung buhay ko. So, hindi ko nagawa yung plano ko, yung isang plano. Pero nagawa ko naman na, yun nga, sumubsob sa trabaho. And para bang mas maramdaman ko yung buhay ng isang empleyado. Yun yung plano ko. That was my plan. Tapos, ayun, dahil nga sa mga nangyari na yun, ang daming realizations na dumating na sabi ko, okay, ang matindi kasi, 19, like parang first half of my 19th year is sobrang nag-enjoy lang ako sa buhay, papadala yung parents ko ng pera, tapos, ayun, gala, drive ganun, tapos biglang the second half of my 19th year is sub-sub sa trabaho. So, parang hindi ako nag-transition, parang hindi smooth yung transition, like, ito yung life ko, biglang, boom, ito na agad, parang, sobrang iba. Like, nag-iba talaga lahat. Iba yung environment,
iba yung weather, tapos iba yung culture, tapos iba yung lifestyle. Sabi ko, what the? Ang hirap. So, ang tindi talaga yung mga realizations. I was like, damn, I thought I know a lot nung 19 years old ako kasi medyo outspoken din ako ng mga panahon na yun. Akala ko alam ko na yung mga gantong bagay. Pero hindi eh. Kapag hindi mo siya na-experience firsthand, parang hindi mo talaga maintindihan. And hindi ganun ka valid yung mabibigay mong komento sa isang bagay na hindi mo pa nga nararanasan. So, ayun, doon din, parang natuto din ako na, yan, huwag ka muna magsalita hanggat di mo pa nararanasan. Danasan mo muna bago ka magbigay ng mga komento at opinion mo. Ayun, kasi parang I was humbled nung pagdating ko dito na, yan ha, akala mo ganito lang yung buhay ha. Okay, akala mo madali lang ha. Okay, ito ang buhay, hampas ko sa'yo, parang gano'n. So, yun yung mga realizations and yung mga plano ko nung nag-20 ako and before ako mag-20. So, I was like, okay, this is life and I should be, kailangan ko tong seryosohin. Especially, di pa ako nag-aaral. Ang tagal ko ng tigil. So, parang, I have a lot of time para mag-isip at mag-realize ng mga bagay-bagay at magplano sa buhay. And yung plano ko dati na mag-video ako, hindi natuloy. And feeling ko naman, okay lang kasi it led me to this. So, diba? Video pa rin naman, pero it's more on talking. And, tama din eh. It's, siya eh, more on about talking about myself and my realization. So, yeah, parang tama din naman. Parang, ito rin pala yun. Pero, iba kasi. Iba yung konsepto nun sa podcast. Hindi ganito. And hindi na magkukwento kasi hindi naman siya relate. So, yeah. Basically, that's it. Siguro kung meron pang iba is baka matakal ko sa mga ibang episodes. Pero yun lang naman. Yung mga realizations ko and plans. Paulit-ulit na ako. Okay, kasi nag-iisip ako kung ano pa eh. Meron pa ba? But for sure meron. Pero nalimutan ko lang. So yeah. Basically, that's it. My realizations, parang ang pinakang summary nito ay ang realization ko sa buhay ay mahirap pala. And before you do something, really think it through. Okay? Because there will be people na maapektuhan. Tapos, wag kang magbigay ng absolute comments. And parang don't make it a fact. Or don't say something na parang fact na siya. Kung hindi mo pa naman talaga nararanasan. Kasi matindi ang life eh. Matindi ang tadhana eh. Matindi manampal. Matindi magbigay ng karma. Okay. Tapos yan, planuin mo yung buhay mo. Okay, parang try things even if it's scary. Try mo lang. Kasi dami mo pa rin marirealize. Kasi parang don't spend a lot of time na just consuming information from different sources, especially sa social media. Parang wag lang yun yung gawin mo. I'm not saying na hindi yun maganda. Maganda yun kasi may pumapasok sa'yo from other people's learnings and mistakes. Pero sobrang ganda rin na ikaw talaga yung parang habang pumapasok na information sa'yo is meron kang ginagawang action. Parang ina-apply mo ba? And dun ka talaga mas matututo. Yung experience, iba magturo ang experience. It's like, okay. So this is it. Ito pala yun. Ganyan nga. So yun. Yun lang. Okay. So yeah, parang yan. Okay, katitingin ko lang sa oras. Okay, 26 minutes na agad. Abang kung makabulhan ba yung mga sinasabi ko. Feeling ko paulit-ulit lang. Pasensya na guys. Nagwa-warm up ako sa pagpo-podcast. Kung paulit-ulit mag-comment kayo,
napaulit-ulit sinasabi ko, okay lang naman. At least it's a learning experience. Okay, 'di ba? So, yeah. Basically, that's it. That's all for this episode. So, yeah, thank you for listening. And yeah, marami pang mga realization sa buhay na darating. So, yeah, these are just some. Okay, so I'll say goodbye na. So, yeah, this is Kuya Real Talks, and bye.